Hello mga beshops at kabayan. So namiss ko ho aring daang ere. Nung una ako'y naa-amaze dahil parang nasa fairy tale, lalo na kapag spring and summer. Napakaganda ho talaga ng tanawing dini sa Netherlands. At maraming salamat ho nga pala sa mga nanonood sa akin sa YouTube channel ko. Natutuwa naman talaga ako. Paki-comment naman ho kung taga saan kayo mga beshiwa. A few moments later. Hello mga beshiwap! Happy weekend po! So Saturday ngayon at ako ay may trabaho. Malayo-layo sa aking bahay. 45 minutes by bus and tram. Tapos lakad ng 5 minutes from the halte. So malapit na ako. Hinahanap ko na lang yung bahay. And sana hindi ako maligaw. Hi live! Andito ho ako sa lugar ng mayayaman. Ito yung pinakang village. Marami namang village dito actually. Pero ito yung pinakasikat. Kasi andito yung mga milyonaryo, mga mayamang tao. 3 hours later. So, ayun na nga mga beshiwaps. Tapos na ako. Kasi parang ano lang yun trial. Kung magugustuhan ko yung mga bata or magugustuhan ako, ganun. So, pauwi na ako. 7 pa lang. Nakarating ako dyan ng 4:30. So, pauwi na ako. Mukha lang siyang madilim. Pero maliwanag yan mga beshiwaps. Safe naman dito actually. Kaso hindi lang ako pwedeng maglakad kasi napakalayo. Aabutin akong 2 oras pag naglakad ako pa uwi. Kasi yung bus actually and tram is 45 minutes. Buti na lang hindi ako pinaabot ng 9. Kasi kung abot ako ng 9 PM, hindi pa ako nag-lunch. Ang shokabels ko kasi. Tulog-tulog pa ako. Tapos sabi ko, 3:30 gigising na ako, ganyan-ganon, mag-ready. Kakain sana ako. Kasi late na ako nag-lunch nag-breakfast mga 10 or 11 kasi nagluto pa ako ng niluto ko pa yung nilagang buto-buto. Ayun naman. Ay wala pala akong kanin. Ay alas 4 na. Ay ayokong nalilate. Bihira ako malate pag first meeting. Kasi nakakahiya. So ayun. Okay naman sila. Mabait yung bata. As in, grabe. Alam niyo ba, napaka-advance nung bata kasi 4 years old. Tapos ewan ko, basta ang advance niya. Sabi niya sa akin, inutusan niya ako magsulat. Sabi niya, can you scribe this? Scribe. Other word for write. Nagulat ako kasi alam niya na yung salitang yun. So, ito yung pasentrum nila eh. Tingnan ko yung bus dito. Tingnan natin. Padenhak Central. 144. Ay, wala nang sulat. Tingnan ko daw. Pag wala, dito nyo titingnan yung time. Ayan o. Sa Saturday ngayon, 6 lang yung bus dito nag-stop. Pero may sunod naman, 30 minutes pa. Kaya doon na lang, at least doon. Sa binabaan ko kanina, every 30 minutes din. Pero 2 bus yung nadaan. Dini kasi. 2 din, pero ang tagal pa. Doon na lang ako mag-antay. Sabi nila, pag-aabutin ako ng alas 10 kasi hanggang alas 10 lang yung bus din eh. Diyan na lang daw ako matutulog. Aba, ay pabor sa akin at yanong lamig sa gabi. Tapos, yun nga, nakakatakot din naman. Hindi naman natin kasi alam ang mga isip ng mga tao nakapaligid sa atin. So, mas mabuti nang mag-iingat. Dito na ako sa may bus stop. Sus, Mayo Marimar, 2 digits ang mga bus. 18 minutes, 19 minutes. 19 minutes yung isa, tapos 47. Saka 56 minutes. Ayan o. Jesus. Kita nyo ga, oh. My God. Ano ako katagal mag-aantay dito? Buti na lang hindi ganun kalamig. Tsaka may baon akong tinapay at mani. Hi, life. So, buhay. Hi, life. The next day. Hello mga beshiwaps! Happy Monday! So, nakatapos na ako ng 3 hours na trabaho at ngayon naman ay lakad ng asong makulit. 3 weeks kaming hindi nagkita at siya ay nagbakasyon. O, diba? Dinaig ako ng aso ko. Dinaig nga ako. 3 weeks siyang nagbakasyon. My God. Kababalik lang nila last Saturday or Friday. Ganun. Saturday ng gabi sila bumalik. Dinibayan naman basta makamaliwanag ang araw ay malamig. Shoutout nga ho pala sa mga nanonood sa akin dyan. Mag-comment naman kayo kung saan kayong bansa o saan kayo sa Pilipinas, mga besh. Ang daming nanonood sa akin sa YouTube, nakakatuwa. Thank you po. Ako po ay dubli-dubli talaga ang damit, tapos may thermal pa sa loob.
Lamigin lang ho talaga ako. Tsaka napakahangin po talaga dito sa Netherlands. Diyos ko. Ay. Ayun yung aso ko. Nakakita siya agad ng kahoy, oh. Loko talagang aso to. Sino papaluin mo? Ayan, so hindi ko alam kung paglipat ko magtatrabaho pa ako sa kanila o hindi na. Kasi magtataas na ako ng singil sa paglilinis. Medyo may pagka kuripot yung amo ko. Kaya yun. Pag sinabi nilang ayaw nila, hanap ako ng ibang trabaho. Uy, apakalamig mga besh. Sarap wari may kayakap. Charot, joke lang ho. Umuulan ng yelong maliliit. Grabe. Oh. Oh, diba? So, andito na ako sa kabilang trabaho ko. Umuulan ng yelo. Kita nyo, maliliit yun eh. Pero umuulan, kaya natutunaw agad. Hindi dumadami. Yan ang lamig niyan. Sana huminto. Nagsusundo ko ng mga alaga ko eh. Madulas yan pag natunaw. Kanina maliliit na yellow. Ngayon, snow na talaga. Grabe, my God! Bakit ngayon ka pa nag-snow? I like. Nagsusundo ako ng mga bata. Ang dulas po niyan. So, kaya ho, kung kayo ay gusto mag-abroad ng Europa, Australia, Canada, Amerika, kung saan may mga snow, tapos sa Korea, tsaka sa Japan, pag-isipan nyo muna kung kayo'y lamiging katulad ko. Ay, mamumuti na. Para siyang kanina, pellets. Parang pellet gun, yung lalaki ng yelo. Aba ngayon, ay para namang cotton candy. Tutuwa yung mga alaga ko niya. Wala, sana hindi matagal. My goodness talaga. Buhay OFW. Ice cream. Char. Maaga pa, dapat aalis ako dito mga 2:20. Ayan, huminto na. Lakas ko kay Lord. Ayun, may naalala lang ako tungkol sa yelo. Kasi way back 2000, ano ba yun? 1997 or 96, grade 3 or grade 4 ako. Umulan ng yelo sa Pilipinas. As in, maliliit ganito. Ganito kalalaki, mga 1 peso or 5 pesos. Ganun kalalaki. So, grabe. Tapos, Lord, katapusan na ba ng mundo? Alam mo, takot na takot kami. Alam ko nandun nun si nanay. Tapos yung pinsan ko, si Kuya Nelson, naglalabas sa labas. Tapos, yun nga. Nung umulan ng yelo, lahat kami nagdasal. Tapos, pasok sa loob ng bahay. Kasi ang lalaki. Tapos yung pala, oh my God, normal lang pala dito sa ibang bansa ang pag-ulan ng yelo. Saan ka naman kasi nakakita tropical country, tapos naulan ng yelo? Ang tawag sa gano'n ay hailstorm. Bano? Mali ko ba, hindi ko pa naman alam dati. Alam ko nag-i-snow, pero hindi ko alam na may mga hailstorm, may mga malalaking yelo, gano'n. Alam ko lang snow kasi nakikita ko sa movie, nakikita ko sa cartoons, nakikita ko sa TV, at saka sa libro, gano'n. Tapos yung pala, normal. Pero hindi normal na umulan ng yelo sa mga tropical countries. So, dahil yun sa winter, mga besh. So, yun lang ang kwentong yelo ni Inday. Magsusundo na ho ako ng mga alaga ko, mga besh. Wow. Thank you, Lord. Wala nang snow. At di na masyadong umuulan. Ambon lang. Kaya nakaganto ako. Malamig. So, ayun. Pakita ko sa inyo ang aking mga alaga mamaya. Pero syempre, likod lang. Hindi pwedeng mamukha nila. Lalakad mo lang. Kailangan ko mag-glove sa kabila kasi malamig. Malapit-lapit na mga brush. Anong lamig. 15 minutes to 20 minutes lang naman yung walk ko. Papunta dun sa school ng mga alaga ko. Malapit na ako. Malamig talaga. Whew. Di bale, 8 months na lang mga brush. Samahan nyo ako sa 8 months. Whew, 8 months na lang. Ganda ng ano, oh. A few moments later. Wala, oh. Ang lakas na lang. Kakulit.